Nagkalat ang karinderya sa Pilipinas. Saan ka man lumingon ay paniguradong magugutom ka sa masasarap nitong lutuin at hindi makukumpleto ang karinderya experience mo kung hindi ka gumamit ng iba't ibang condiments para mas lalong sumarap ang kain mo. Isa na nga dyan ang patis o fermented fish sauce na kabahagi na ng kainang Pilipino mahigit sa 1 siglo na ang nakalilipas. Sa katunayan, makababasa tayo sa 1860 version ng Vocabulario de Lengua Tagala o ang sinaunang diksyonaryo sa Pilipinas ng salitang caldo de salmuera o salty brine, ngunit hindi natukoy kung paano ba ito ginagawa. At sino ang mag-aakala na ang kauna-unahang brand ng patis na makikilala sa ating bansa ay produkto ng simpleng may bahay na nagsimula lamang sa kapital na 50 pesos. Ito ay walang iba kundi ang Rufina Patis. Tara na at balikan natin ang napakayamang kasaysayan nito, mga katanong. Isang tindera ng isda na nagngangalang Rufina Salao de Lucas ang may likha ng sikat na Rufina Patis na mula sa Malabon na dating bahagi ng probinsya ng Rizal. Noong ika-19 na siglo, ang Malabon ay isa lamang maliit na karatig dagat na bayan sa hilagang bahagi ng Maynila na ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan dito ay pangingisda. Dahil sagana sa isda tuwing panahon ng tag-araw, nakahanap ng murang paraan si Rufina upang mapatagal ang pag-iimbak ng kanyang mga stock dahil noong mga panahong iyon ay hindi pa alam ang proseso ng pagpapalamig o refrigeration. Ang pag-iimbak ay kinabibilangan ng paggawa ng bagong isda o fish paste. Sa paggawa nito, naglalagay ng asin sa minasang isda tsaka buburuhin sa banga sa loob ng ilang linggo o buwan. Habang inaasikaso, dito niya natuklasan ang isang likidong mas malinaw ang katas kumpara sa bagoong. Naisip ni Rufina na magsagawa ng eksperimento sa kanyang kusina. Nabatid niya na ang katas ay tila mas nagpapasarap sa lasa ng ilang katutubong pagkain at dito nga unang nadiskubre ang alam natin sa ngayon na patis. Naisip ni Rufina na maraming tao ang maaaring magkagusto sa kanyang bagong natuklasan na patis. Nagpa siya itong gumawa ng komersyal na dami upang ibenta. Nagsimula lamang sa kapital na 50 pesos si Rufina at ilang pirasong banga na nakalagay sa 1 kubo ng nipa. Bago pumasok ang 1941, nang magsimulang tumaas ang pangangailangan dito, pinalitan nito ang mga bangang gawa sa lupa at nagsimulang gumamit ng malalaking bariles na gawa sa kahoy na natuklasang mas nakatutulong sa pagsasala at nagreresulta sa mas malinaw na kulay ng patis. At matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, 1945, ang mga kahoy na bariles sa pinaglalagyan ng patis ay pinalitan ng konkretong lagayan. Ang saklaw na naaabot ng Rufina Patis ay naging mas malawak. Mula sa malalaking tindahan, grocery at maging sari-sari store ay makabibili ka na ng Rufina Patis. Upang matugunan ang tumataas na pangangailangan, naitayo ang kauna-unahang processing at bottling plant ng Rufina sa C. Arellano Street sa bayan ng Malabon noong 1957. Wala nang nakapigil sa pag-unlad ng Rufina Patis dahil maging sa Amerika ay nakarating na rin ito. 1958, nang ang anak ni Rufina na si Jesus ay nagtungo dito, naisip nito ang malaking potensyal ng pag-e-export ng produkto, partikular sa mga lugar na malaki ang populasyon ng mga Pilipino. Matapos magpasa ng maraming sample sa pamahalaang federal at mahigpit na kinakailangan para sa pag-aangkat, pinahintulutan na itong ibenta sa merkado ng Amerika. Dahil sa pagpapamalas ng husay at galing sa larangang kanyang napili, nakatanggap si Rufina Lucas ng award mula kay Pangulong Carlos P. Garcia para sa kanyang magandang pananaw, talino, mahusay na pamumuno at determinasyon. Ipinagkaloob sa kanya ang posthumously award ng Philippine Marketing Association noong 1966 para sa kanyang huwarang gawain
sa pagpapataas ng isang lokal na produkto sa isang antas na nakakuha ng pagtanggap sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na nagsisilbing inspirasyon para sa lahat. Pumanaw si Rufina Lucas noong 1961, ngunit ang kanyang legacy at naiwang industriya na patuloy na lumalago na negosyong pinamahalaan ng kanyang pamilya. Masasabing institusyon na ang Rufina Patis at marami mang dumating na bagong brand ay patuloy pa ring tinatangkilik. Naghahatid ito ng dekalidad na produkto. Sa ngayon ay mga kaapu-apuhan na ni Rufina Lucas ang namamahala sa kumpanya at makikita mo ring maayos ang katayuan ng Rufina sa merkado. At katulad noon, hindi lamang sa Estados Unidos ito nakarating, kundi maging sa iba't ibang panig na ng buong mundo, gaya ng Middle East, Europa at marami pang iba. Kinakatawan ng Rufina Patis ang pagiging maparaan at buong pusong dedikasyon nating mga Pilipino sa anumang ginagawa natin sa buhay. Ang produktong ito na nagsimula lamang sa isang maliit na bayan ng Malabon na nakilala rin sa ambag nito sa lutuing Pinoy. Produktong may pagmamalaki sa atin. Produktong katibayan kung paanong ang simpleng pagtuklas ay maaring lumago at humantong sa isang simbolo ng tradisyon at lasa. Dahil ang Rufina Patis ay ang patis na may uri.